Ang dami nga po pala ng walang alam na itong talbos nitong napakagandang halaman ay nagugulay. Tama po ang narinig ninyo mga idol, nagugulay nga po pala itong kanyang talbos. Pero bago nga po pala tayo makapagluto mga idol, ay ipiplex ko nga po pala sa inyo yung ulam namin nung isang araw. Ginataang alimango na may halong tagbulakaw na medyo hawig sa pugita. Nakakatuwa lang kasi may libreng ulam na naman nga kami mga idol. Yan kasi mga idol yung huli ng kapatid ko nung isang araw. Buti na lang talaga kahit papaano dito sa probinsya ay nalilibre kami ng pangulam. Sa hirap ba naman ang panahon ngayon mga idol, pag nasa probinsya ka hindi ka masyadong magugutom. Sipagan mo lang talaga ay siguradong makakasurvive ka na. Katulad na lang talaga nitong halaman na ipinapakita ko sa inyo. Hindi mo talaga aakalain na nakakain din pala. Halos umabot kasi mga idol ng isang dekada bago ko nga ulit ito matikman. Kasi bago pa man ako makipagsapalaran sa Maynila ay natitikman ko na itong gulay. Iginigisa kasi namin to mga idol at ginagataan at nilalagyan ng sardinas. Ang nagustuhan ko talaga sa kanya mga idol kasi medyo manamis-namis yung lasa. Pwede rin siya lagyan ng karning baboy o di kaya yung daing. Basta yung kanyang talbos lang talaga yung nagugulay nito. Wag na yung mga magulang na dahon. Yung mga matitigas na dahon kasi nito mga idol ay pwede rin gawing sash. O di kaya pang dekorasyon sa simbahan kapag may piyesta at kasal. At kapag may mga malalawak naman kayong espasyo sa inyong bahay, ay pwede rin ninyo itong maging halaman. Tapos lalagyan mo ng mga Christmas lights ay grabe, napakaganda. Bira na nga lang itong makita dito sa amin mga idol. Ang nangyayari kasi ay sinasali nila ito sa pagtatabas ng damo. Pero grabe, sobrang nakakapanginayang kasi napakaganda talaga nitong halaman. Ewan ko lang sa ibang lugar kung anong tawag nila dito. Dito kasi sa Samar mga idol ay tinatawag itong pitugo. Ang proseso nga po pala nito mga idol, bago tayo makapagulay ay gagayatin muna natin to ng medyo maliliit. Isasama din natin gayatin mga idol itong kanyang dahon. At pagkatapos ay huhugasan natin to ng paulit-ulit bago natin pakuluan. Pagkatapos mga idol, mapakuluan ito ng ilang minuto. Ang gagawin kasi natin ay isasalin natin to sa lagayan para makatulo at lumami. Medyo matubig kasi to mga idol kaya kailangan pa natin itong pigaan. Siguraduhin lang na malamig na ito para hindi tayo mahirapan sa pagpipiga. Pagkatapos mapigaan ay igigisa na nga natin ito sa bawang at saka sa sibuyas. Lalagyan mo lang naman ito ng pangalawang gata para mas lumambot pa itong gulay. At syempre lalagyan natin ito ng mga pampalasa tulad ng asin at saka nitong magic sarap. Nasa sa inyo naman kung maglalagay kayo dito ng luya o di kaya ng kamatis. Dahil sa tuyo na yung pangalawang gata na nailagay natin, usually ang ilalagay natin itong pinakaunang gata na talaga namang magpapasarap sa kanya. So paano ba yan mga idol, luto na itong ating napakasarap na gulay na hindi mo talaga aakalain na ang dami pala ng mga magugulay sa probinsya na hindi natin alam. At kung inyo pong nagustuhan ng ating content ngayong araw, paki-like and share na lamang po. Marami pong salamat. Shoutout nga po pala sa mga kababayan nating waray sa buong Pilipinas, lalo na sa ibang bansa. Dako nga salamat mga idol sa inyong suporta. Bukas po ulit. Marami pong salamat.